Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa another episode ng On Point. And tonight po, we are going to talk about sharing Christ as an intentional decision. At ito pong sermon na ito ay preached by Pastor Joey. Welcome po, Pastor Joey Manuel. At salamat po sa Panginoon, Sister Dam. At maganda rin po sa lahat sa ating po mga viewers sa oras po. Yes po. Okay po, Pastor. Before we go to the questions, bigyan po natin ng overview yung ating mga manonood ng kung ano po yung laman ng preaching ninyo last Friday. Before we go further po, gusto kong basahin yung teksto muna, which is says na in Romans chapter 10 verses 14 to 15, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. So, ito isang bagay na mahalaga at dapat ginagawa ng mga mananampalataya na katulad po natin. Since na tayo po ay naging believers or isang manggagawa o tagapaglingkod po ng Panginoon who has His Word na nai-apply na po natin sa ating mga buhay, kailangan yung Word na tinanggap po natin na libre ay kailangan ipamahagi po natin ng libre sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, ito yung kahalagaan po ng sharing Christ bilang gawain na intentional sa bawat buhay ng mga Kristiyano. Kasi without our intention or yung talagang purpose-driven na buhay po natin na nagmula sa puso po natin in sharing the Word, never na makikilala or makapapakinggan ng mga taong nagnanais na makarinig ng salita po ng Panginoon. And that is one greatest purpose po ng Panginoon, o yung ninanais po ng Diyos na ang lahat po sa Kanya pong nilikha, lahat, hindi lang po iilan, na sila po ay makarinig po ng salita po ng Panginoon. And then after that, after hearing the Word of God, doon lang po sila magkakaroon ng pananampalataya kay Kristo. Kaya ito yung po natin, yung isang bagay na dapat po nating matutukan sa buhay po natin bilang mananampalataya, that we have experienced the great blessing of knowing Christ. At the same time, huwag naman po natin ipagdamot ang ganitong pagpapala ng kaligtasan sa mga taong ninanais ng Panginoon na abutin po natin. Those lost souls, dapat may puwang po tayo sa puso natin upang sila rin, katulad po natin na naka-experience po ng Panginoon ng kanyang kabutihan at pagmamahal, ay ganoon din ang gawin po ng Panginoon sa kanilang mga buhay. They will be able to experience God's love and goodness sa kanilang mga buhay. Amen po, Pastor. Thank you po sa recap. And for our first question po, Pastor, Romans chapter 10, verses 14 to 15, kilala po siya or tinatawag din po siyang passage na kung saan it's a plea for missions, no, Pastor? Parang pagsusumamo na tayong mga believers, ipakilala natin si Kristo sa iba. So the question here, Pastor, is ano po yung mangyayari kung di tayo kikilos sa gawaing ito, yung sa panawagan na to? Or sa atin ba nakadepende yung kaligtasan ng iba? Amen. So maganda pong katanungan po yun. Actually, dala pong tanong po yan. So sa una, ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo kikilos para sa gawaing ito? So bilang mananampalataya, tayo po ay pinagkatiwalaan ng salita po ng Diyos upang ito ay ipamahagi po natin sa mga nagnanais sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung hindi tayo kikilos upang ipahayag o ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan, sa palagay ko hindi natin makakamit ang ating ninanais na resulta, at yun po ay ang ipakilala sa buong mundo na si Kristo ang tagapagligtas. Yung pangalawa naman, sa ating pagsunod ba nakadepende ang kaligtasan ng iba?
alam po ninyo, yung patuloy po nating pagsunod na ipangaral na si Kristo ang tanging daan sa ikaliligtas ng tao, ang siyang susi. Ito yung susi. Alam po natin ang kahalagaan ng susi. Ano po? Ito ay nakapagbubukas sa mga bagay na nakasarado. Ang tao po, kapag siya po ay hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon at malayo siya sa pamantayan ng ating Diyos, Ama, ang kanya pong puso at buhay ay nakapinit, sarado, madilim. So, habang patuloy po nating ipinapangaral si Kristo bilang tagapagligtas po ng lahat, ito po yung susi upang magkaroon ng kaligtasan ang sino mang mananalig kay Kristo. Kaya nga po, nakadepende po sa atin ang kapahayagan na kailangan sumunod tayo doon. And otherwise, hindi po malalaman ng mga tao ang kaligtasan sa ating pong Panginoon. Yes po. And ilang beses po inulit sa Biblia, Pastor, na yung command na mag-evangelize, ipakilala si Kristo, mag-disciple, magturo about Many times. Many times. Ibig sabihin po, pag laging nababanggit, seryoso ang Panginoon. Yun ang napag-usapan namin kagabi. Opo. Kay Pastor Wood, sabi ko, kay Pastor Romy na, kapag ka inulit-ulit yung isang salita, ibig sabihin, mahalaga. May diin. Mahalaga. Okay po. So, moving on to our second question, Pastor, no? Pag binasa po natin yung buong passage, siguro yung buong chapter o yung buong chunk ng Romans 10, no? Makikita po natin dito yung konsepto ng kaligtasan na bukas siya sa lahat. Wow. Di po ba? Bukas siya sa lahat. No? Walang kinikilingan. Yung slogan po ng 24 oras. Okay? So, pero paano po nito na-influensyahan yung understanding or yung perception natin sa character ng Diyos na bukas sa lahat ang kaligtasan? Una po sa lahat, gusto kong mag-wow doon dahil alam po ninyo, hindi po ipinagkait ng Diyos na ang kaligtasan ay mapunta lamang o maranasan ng iilang mga tao. Ito ay nagbukas para sa lahat ng tao sa mundo na pwedeng magbigay ng kanilang pananalig sa Panginoon. So that is a great privilege po, mga kapatid, dahil ipinagbuksan po ito ng Panginoon. So kung isa-isahin po natin, napakarami pong katangian ng Diyos na pwede nating iugnay sa konsepto ng kaligtasan. That He is faithful, He is just, righteous, immutable. Hindi po siya nagbabago na Diyos po natin. At marami pa. Subalit, ang makikita natin na tanging malaking impluensya sa konsepto ng kaligtasan na nagbukas para sa lahat ay ang katangian o character po ng Diyos na bilang siya po ay compassionate, merciful, forgiving and loving God. Sa teksto po natin, nabasa po natin kanina, itong apat na salitang ito ay naiugnay sa ating teksto. Na siyang naging daan upang ang kaligtasan ay hindi lamang maranasan ng iilang tao, kundi ito ay nagbukas sa lahat ng sino man na handang sumampalataya kay Kristo. Kasi ang konsepto kasi ng iba, ang Diyos, dapat tayo matakot. Galit ang Diyos sa makasalanan. Totoo po yun. Dahil ang ating Diyos na sinasamba yung makatarungan. Datapwat, siya ay isang makatarungan Diyos. Pero nakakaligtaan po natin na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Nagpapatawad, nahabag sa atin. Sa sino mang lumalapit sa Kanya nang may pagpapakumama at pagsisisi. Yes po. Yung, Pastor, share ko lang, no, yung Bible study nga po ng youth no isang gabi, napag-aralan po namin yung God is love. And sabi po namin na ang Diyos ay hindi lamang may pag-ibig, siya mismo yung pag-ibig. Amen. Di po ba? Na dahil po sa pag-ibig na yon, yes, He is just, di po ba? May hustisya, may siya, pero overall, He is God who loves, di po ba? At ganoon tayo tinitignan ng Panginoon. Yes. Na naig yung kanyang pagmamahal. Kahit gano'n tayo karumi. Katulad ng Israelita, di po ba? Ilang beses dumapad, bumagsak, sumalangsan sa kautusan ng Panginoong Diyos.
Pero nahabag ang Panginoon. Never na iniiwan po niya ang kanyang bayan. So, for many times na sila po ay nagkasala. At ganoon din sa atin. Kahit ilang beses tayong magkasala. Unknowingly, hindi naman siguro yung talagang purposively. Pero ang mahalaga po dito, kapatid, ang good news ay laging nakalaan ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Napakaganda po ng mensahe na yan. Amen. Okay. Kung yan po yung mismong core ng gospel, di ba, Pastor? Yung pagpapatawad and all. Sabi nga nila, ang kabuuan ng Biblia ay pagmamahal. Pagmamahal, yes. Amen. Okay po. So, na-mention niyo po, Pastor, no, yung 3 Z. Parang kabisado ko yun. Naaliw po kami doon kasi saan ba yung Z dito? Yung 3 Z na dinefine niyo po dito, Pastor, is yung busy, okay, lazy, at saka yung kazi. Diba? Yung isa, busy, alam na po natin yan, saka yung lazy. Pero yung kazi, yun po yung maraming dahilan. Ay, kasi ganito, busy, or hindi ako magaling magsalita, o ganyan. Yung mga bagay na hindi pinapansin, pansin na pansin. Pansin na pansin, yes po. And ito po yung na-mention ninyo na mga excuses natin, bakit hindi natin pinapalaganap ang gospel o hindi natin pinapakilala ang Panginoon sa iba. So, Pastor, ito pong 3 bagay na to, yung pagiging busy natin, pagiging tamad, at maraming reasons, maraming kasi. May malalim pong ugat, di po ba? Kasi ito po ay mga excuses lamang eh. So, sa tingin niyo po, Pastor, ano po yung mas malalim na ugat? Pinagmulan. Yes po, yes po. So, alam po niyo ang malalim na ugat sa 3 dahilan para hindi maibahagi si Kristo. Sa tingin ko ay ang ating lack of intimacy with God. Yes. Kasi kung punong-puno po tayo ng pagdililay sa salita po ng Panginoon, ay patuloy po tayo makakalakad na kasama ang kanyang presensya. Mapapanatili po natin ang ating katapatan sa Panginoon. At nababatid po natin ang kahalagaan ng kaligtasan ng isang kaluluwa. Kaya, sa pananaw ko po, kailangan wag po tayong magkulang sa ating pakikipagniig sa Diyos upang hindi ito ang maging ugat para mahadlangan ang pagnanais nating may pahayag ang Ebanghelyo ng Kristo. Pangalawa, ito ang pagsunod sa kanyang salita. Kaya, sinabi ng salita ng Diyos, di ba? If you love me, keep my commandments. Di ba? Kaya sabi, palasak na sinasabi natin sa congregation pag nasa church. Sino nagmamahal? Taas ang kamay. Sino gusto medyo pagsunod na medyo Pero dahil command ito ng Panginoon, it will not be an option for us, Christian, na hindi dapat ito masunod sa atin. Kailangan sundin po natin if we truly love God. At para maging matagumpay ang ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon patungkol sa ating Panginoon si Kristo, iwasan natin ang 3 ito. Yung huwag maging tamad. Huwag maging preoccupied. Amen? At yung huli, huwag magdahilan. Yeah. Kapag na pagtagumpayan po natin yung mga kapatid, alam ko by heart, katulad ng paggamit ng Panginoon sa buhay ko. Kasi naranasan ko hindi ko inignore yung boses ng Holy Spirit kapag ako ay nakaharap sa isang tao na alam kong Pinoy o kahit sino man yan. When the Holy Spirit approaches my heart at sabi niya sa akin, sige, ipahayag mo yung gospel. Talagang wala akong wala akong pupuntahan kundi ipahayag ito. At na-experience ito nung ako nasa Dubai, nasa Abu Dhabi. Ako mismo yung nag-share ng Word of God sa magulang ko. Yung tatay ko, talagang tigasin yun. Noon, pagpalo sa amin, gayon na lamang. Pag sinabing dapa, yayapusin mo yung bangko na malaki. Siguro mga bata ngayon, hindi na naranasan yun. Pag sinabi niya, pero pag kumilos ang Panginoon,
as I continue to pray. Kasi pagka ikaw ay pupunta sa labanan, siyempre naanahan sa Panginoon, di ba? So I prayed na ganito mangyayari, Panginoon. At nung ako ay nandoon, God made one miracle. Pinag-pray ko yung nanay ko, namiminibit yung tiyan niya. Instantly, gumaling. Wow. And then after the prayer, yung Bible sharing. Then they have accepted. Both of them accepted Christ as the Lord and Savior. At marami pa. Katulad ng bakasyon ko nung nakaraan. So, yung ninang ko naman ang, dalawang ninang ko, tsaka yung isang anak niya. So, since yung sharing the gospel is intentional, ginawa ko yun. Not to boast yung sarili, kundi because if we obey God, walang bagay na iniisip mong imposible na hindi mangyayari. Mangyayari ito because this is the will of God. At dahil nasa yung Panginoon, ito yung mahalaga eh. Kung nasa yung Panginoon, walang imposible. Mangyayari lahat. Basta we should obey. Amen. Parang ano dun yun, Pastor eh. For example, naka-encounter ka or naka-discover ka ng lunas, halimbawa. At naranasan mo yung kaginhawaan ng lunas na yun. Siyempre, hindi natin siya, tuwing may makaka-encounter po tayo na may masakit sa'yo, try mo tong ganitong lunas na to. Di ba pagkakait? Di po ba? Kasi if we have experienced it firsthand at alam natin yung healing or yung cure na dulot ng pananampalataya sa Panginoon, hindi natin hinder o ma-stop yung sarili natin na i-share. Tsaka hindi tayo mahirapan. Because if it becomes our habit na, madali na lang i-share yung word of God. Because you know that yung kahalagaan ng isang kaluluwa sa Diyos. Ngayon, kung alam mo yon at nararamdaman yung bigat na kung hindi mo ipapahayag ito, he will go to or she will go to hell. Mas mahirap po yun. So, for them to be saved and know Christ as their personal Lord and Savior, pagka may isang opportunity, i-grab mo na. Kasi hindi naman tayo bubulungan ng Holy Spirit na not to share the Word of God. He will always, the Holy Spirit will always give us that perfect timing para ibahagi po natin yung kanya pong salita. Amen. Yes. So, speaking po of namamahayag, Pastor, no? Isa rin po sa mga dinescribe sa passage na to is yung dalawang types ng Kristiyano. Diba? Meron po dyan yung sobrang sigasig, Pastor. Yung may zeal talaga. Sobrang sigasig. Pero, misguided yung faith or hindi base sa knowledge yung kanyang sinashare. Meron din po na meron siyang knowledge of righteousness. Alam niya ang truth, alam niya ang Biblia, alam niya ang scripture. Pero walang kasigasigan. Tama pa yung Filipino word na walang init, walang fire na ipakalat or ipakilala ang Panginoon sa iba. So, paano po tayo magkakaroon ng balanse sa dalawang tipo ng Kristiyano na to? Yun. Medyo mahirap yung tanong, pero sasagutin po natin ayon sa pananaw na meron tayo sa Lord by His grace. So, una po sa lahat, bago tayo maging isang ganap na Kristiyano, tayo ay natututo sa mga salitang itinuro sa atin mula sa Word of God. At dito tayo nabubuhay sa katwirang naihayag sa ating puso na naging bunga ng ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Yun ang bunga, yung ating pong katwiran na nasumpuan kay Jesus Christ. Sa mga katuwid, bilang mananampalataya, bukas ang ating kaisipan sa mga bagay na totoo, matuwid, at makatotohanan laban sa kamalian. So, ang ibig ko pong sabihin, hindi natin pwedeng gawing tama ang mali at gawing mali ang tama. Amen? So, hindi natin pwedeng ipairal ang isang pagtuturo na mula lamang sa ating sariling pangunawa at hindi ito nababatay sa salita po ng Diyos. But, my advice, God would give us grace na kung tayo ay mayroong pagnanasa out of our zealousness for God at gusto nating mas gamitin palalo ng Diyos
Dalayan ko po na habang nagbabasa tayo o nagbabasa ka ng salita ng Diyos ay masumpungan po natin ang tunay na pagsunod, mahayag po natin sa puso mo o puso natin ang tunay na paniniwala upang maging tama ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, sa mga Kristiyano naman na naayon sa tamang pamaraan ng kanilang paniniwala, subalit hindi masigasig sa pagayag ng salita ng Diyos. Sinasabi ko naman ito sa inyo, kubilos na po tayo ngayon. Amen? Habang may araw pa. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, darating na ang takip silim at didilim na at wala tayong magagawa. Mm-hmm. Amen? Mm-hmm. So mga kapatid, we all need to listen to God's voice. And when you hear that still small voice saying, go, sabi ng Lord, go. You need to go. We need to go. Just like Isaiah, di ba? When Isaiah heard God's command, he said, here I am, send me. Kaya ito rin yung sinasabi ng salita po niya in verse 15 of the same chapter sa Romans 10. How can anyone preach unless they are sent? Itong masasabi ko sa inyo, o sa ating lahat, sa bawat buhay po natin. Now, God is sending us, o yung mga kapatid, to preach His word to the world, to all the people. Mayaman, mahirap, may kakayanan o wala, marunong, mangmang, bata, matanda. In all walks of life, lahat ng uri ng tao, kailangan may ipahayag po natin ito dahil this is a must. Sabi nga, you have to preach the word or never. Diba? Kaya mayroong urgency ang salita ng Panginoon, yung pagpapahayag po natin. Kasi kadalasan kasi yung opportunity hindi na bumabalik. Diba? Pag may opportunity po tayo na binuksan ng Panginoon and the Holy Spirit is urging us to share the word, you have to preach. You have to say yes. Lord, I will go and preach your word. Amen. And ang maganda po dyan, Pastor, no? Every time na God tells us to go, binibigay niya po yung Holy Spirit sa atin. Amen. Na yun yung nagbibigay ng knowledge, Amen. Anong sasabihin, paano mag-approach, di po ba? Na we always have a counselor na magsasabi sa atin ng kailangan nating gawin. Which way to turn, or which way to walk, yes. left or right, or shall we go straight? True. Hindi tayo tinutulak ng gawin mo yan. Tayo mula sa kusang loob. True. With His guidance, the Holy Spirit. Yes. And for our last question, Pastor, no, related din po siya do sa previous question. 2 beses po binanggit yung salitang preach sa passage na to, sa verses 14 and 15. Ngayon po, does this mean po ba na each believer must have the gift of preaching? And ano pong magiging encouragement po natin dun sa mga may doubts, ability nila na kaya ko bang magsalita? Yung nandun pa po sila sa stage naalala niyo po si Moses, di ba? Bago po siya naging bold. Di ba? Nag-doubt siya na hindi ko yata kaya binigay si Aaron sa kanya. So, ayun po, does this mean that each believer must have the gift of preaching? And paano po natin i-encourage yung mga wala pang confidence yes, na mag-preach? Actually, yung ganong feeling, normal lang sa isang, kasi we are human, na capable of makaranas ng ganong damdamin. Sometimes we feel hurt or we struggle, may pain tayong pagdadaanan, minsan may takot, di ba? So, it is just but normal na maramdaman yun. Pero, para ma-explain lang in a quick definition ng pangaral ng salita ng Panginoon. I do believe that if we have trust sa ating pong Diyos na pinaglilingkuran, kasama ng ating pong patuloy na pagsunod sa Kanya, ay wala pong hindi mahirap na hindi nabibigyan ng
solution. Kasi our God is not limited ng anumang bagay. If we could continue to trust in our God, ay gagawin po niya. Dahil yun ang desire ng puso po natin. So, isang bagay na natutunan natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag isang salita ay paulit-ulit na binabanggit, ito ngayon, sinabi ko kanina. Ang salitang ito ay mahalaga. Kaya yung sabi ni Sister Love kanina, mahalaga dahil yung preaching twice na sinabi na banggit. So the word preaching is as much important just like the rest of the encouraging words found in the Bible. But preaching the word to other people does not require the gift of preaching. Right? Because preaching is about the conviction of the heart. You are preaching the word which you have already experienced. Kaya nga ito yung nabanggit ko kanina. No, kinausap ng pastor, ikaw magpipreach sa pagdating mo. Ano kayo pipreach? Ito na lang. Yung about sharing Christ. Kasi bakit? Kasi naranasan ko. Hindi ko gagamitin yung preaching na hindi ko pa naranasan. True. Para mailahad ko ng tama at maliwanag sa mga kapatiran. So, yun po yung ginawa ko po. So, preaching is also something to do with your passion to reach out for the lost souls. And preaching has to be your way of life. Yung lifestyle mo. Tingnan mo yung the way we breathe. Kung ang air na nilalanghap po natin na may bayad, ilan na yung utang natin sa Lord. But it is free for us na gamitin ito. At ganoon din yung pagsunod po dapat natin. Kailangan bigyan po natin ng pagsunod na mula sa ating mga puso. So, dapat may passion to reach out lost souls. It is our lifestyle. And kapag naging lifestyle po natin ito, it shows that when you share God's word, you are not only saying that you love God, but you are also loving those people around you, whether you know them or not. Amen? At yung isa naman, how can we encourage those who doubt in their ability to speak the gospel of Jesus Christ or to other people? So my brothers and sisters in Christ, sharing the word of God must be the goal of every believer like us. And it must be intentional. Kanina, paulit-ulit po natin sinasabi, yung sharing Christ has to be intentional. Decision po natin na ginagawa. So I would like to encourage everyone who doubt their ability to share the gospel to remember that God promised that He will be there for us. He will give us wisdom when we speak His word to others. So do not fear and trust the Holy Spirit. It's just right there. The Holy Spirit. Just acknowledge His presence and will always intercede for us kapag tayo po ay nag-share ng Word of God. Kaya nga, aside from prayer, before we share the Word of God, we need to pray. Parang yun yung kalasag po natin. Whenever we face battle, di ba, we need to prepare ourselves. We have the shield, di ba, may shield tayo, may armor po tayo. Same thing na ginagawa po natin when we approach one soul. Kailangan lumuhod ka sa Panginoon. Mananahin ka sa Panginoon. Para bago mo marating o mapuntahan yung kaluluwang gusto mong puntahan, ngayon pa lamang ay kumikilos ng Panginoon, inihahanda ng Lord yung kanya pong puso sa pakikinig ng salitang ibabahagi mo sa kanya. So, ganun talagang, yun ang karanasan ko, Sir Love. So, isang bagay na paulit-ulit kong isinishare din sa Bible study area o sa mga tao kapag kami ay magtitipon. Kasi just to encourage them na kailan hindi tayo dapat matakot. Ang kaaway ang dapat matakot sa atin kasi kasama natin ang Diyos, di ba? And if we continue to have faith in God, sabi nga doon, kahit yung mustard seed, di ba? Kahit maliit na seed yun,
Pero pag itinanim mo na lalaki, na pwede pa pugaran ng malilit na ibon. So we are aiming to that, at kailangan yung goal po natin ay hindi magbabago. At tayo pa'y manatili sa kalooban po ng Panginoon. And we should continue to obey God kung sinasabi po natin na mahal natin ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ganda po nung sinabi niyo, Pastor, na yung preaching ng gospel does not necessarily require the spiritual gift of preaching. Kasi nando po yung distinction ng, baka po kasi ang iniisip ng iba, yung pagpipreach, yung katulad ng role ng isang pastor, yung pulpit preaching, di po ba? But in this passage, it speaks about yung pag-share natin, kahit yung one-on-one na conversation with a friend or with a parent, preaching na po yun kasi we are sharing scripture and we are sharing Christ sa how God transform your life. Yes. Hindi po kailangan na malaki yung audience o may congregation na although definitely may mga Christians na ganun yung gift, hindi po ba? So, yun po. Any other last encouragement, Pastor? Before we end? Yung favorite ko po na verse sa Lucas chapter 21 verse 15. Kasi we can never step forward kung sa buong buhay po natin bilang mananampalataya ay mananatili po yung takot, yung fear of sharing God's word. Kaya with this word would encourage each one na magpatuloy na mag-share ng salita ng Diyos upang maligtas ang ibang taong kakilala po natin. Sabi po doon, for I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to contradict or resist. So, anong hiningi po ng Panginoon? Our willingness to obey Him. Kasi wag mo nang problemahin yung salitang manggagaling sa'yo kasi pag ibinuka mo na yung bibig po natin, ang Diyos ang bahala. Dire-diretso He na po will yun. speak through us. He will guide us and the anointing of the Holy Spirit ang siyang mananay kasi you are lifting of the Holy Spirit during that time. Then, sharing the Word of God is like eating cake or something na madali na gawin. And we are doing that because we love God. At we love the people around us. Amen. Kasi, ayaw naman nating ipagkait yung kaligtasan nito. Let's think about our family. Think about our friends, our office mates, colleagues, co-workers, lahat-lahat na. Even those people na nakakaharap po natin untimely or unexpectedly. Lahat ng mga tao ito. Kaya nga, yung pagbubukas ng Word of God o kaligtasan ng ito na mula sa Diyos sa lahat ng tao ay isang pribilehiyo ng mga mananampalataya tulad po natin. Kasi we know kung sino yung hahayagan mo. Hindi tayo mamimingwit doon sa namingwit na o na buhay na. Kinukuha po natin. Sabi ng Panginoon, di ba? Last word talaga nito. Sino ang nangailangan ng manggagamot? Diba? Hindi naman siguro yung magaling, kundi yung may karamdaman, may sakit. At kapag ang isang tao may sakit, ibig sabihin, ang tao ito ay itinuring na makasalanan pa. At nais siyang abutin ng Panginoon sa pamagitan po natin. Amen po. So, we hope that you were encouraged by tonight's On Point episode na maging intentional po tayo sa pag-share ng gospel at pag-share natin kay Kristo o kay Kristo sa iba. So, marami pong salamat po, Sir Joey, for sharing your thoughts. Salamat po sa Lord at salamat po sa inyo, Sister Lab. Po. At syempre, mga kapatid po natin na nanonood, we pray and we hope that you are encouraged with the word of God. Amen po. Yes po. So, if you have any questions regarding our preaching and sermons every Friday,
sa napapanood nyo po sa ating Facebook Live and YouTube. Please email us your questions at bcf.onpoint@gmail.com. Please interact with us as we discuss sermons and topics with our pastors. Marami pong salamat sa inyong pagpapanood at ito po ulit ang episode ng On Point.